Hello! Good morning! Nabusog ba kayo? Talagang parang busog na busog ah. Sige po, tayo ay manalangin muna. Ba't nawala ang tao sa gitna? Sige po, tayo ay manalangin. Panginoon, namin pong kinikilala na ang pangalawang bahagi ng gawain ito ay bahagi pa rin ng aming pagsamba sa inyo. Kaya ang aming dalangin, ang iyong pagsama at ang iyong pangunguna sa amin pong pag-aaral ng sama-sama. O Banal na Espiritu, kayo po magbigay sa amin ng kaunawaan sa amin pong pag-aaralan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Tayo po ay tutuloy sa atin pong Bible class at sa mga susunod pong linggo, sisikapin po natin na ang mga tigapagturo dito po sa pulpitong ito ng Bible class ay ang ating mga elder. Ano ho? I suggest po sa elder na hindi na po tayo mag-i-invite nung ibang tagapagturo sa pulpitong ito dahil may mga elder naman tayo. Nariyan si Pastor Rex na nagtuturo sa CCI. Nariyan yung ating dalawang pastor. Nariyan pa yung ating mga deacons. Kaya meron po tayong kakayanan na magturo on our own. Ano ho? Kaya sa mga susunod pong mga panahon ay yung pong Bible class ay tayo po yung magtuturo. Halimbawa, yung mga doctrine of election na yan, doctrine of adoption, doctrine of salvation, yung mga doktrinang yan, kinakailangan po yan na nagtuturo ay yung pong ating mga tagapanguna. Sapagkat very personal po ang tanungan dyan eh. Ano ho? At hindi may iwasan na kung ang magtuturo ay galing sa ibang sekta, meron po silang daladalang kanilang bias. Naniniwala po ba kayo doon? Naniniwala kayo doon na meron silang bias. Kaya hindi po pwedeng mapasok tayo ng kanilang bias. Halimbawa, noong pong nakaraang linggo, dahil yung ating sound system ay iaayos, meron po tayong in-invite na tingnan yung ating sound system. At tiningnan, in-assess kung magkano. Ang mahal ng assessment. At nag-uusap kami ni Pastor Bebe, sabi niya, Pastor, may bias kasi siya. Kung anong brand yung kanilang ginagamit sa kanilang church, yun din yung gustong ipabili sa atin. So hindi naman siya maganda. Kasi kaya tayo humingi ng tulong ay para sa upgrade ng hindi papalitan. Sa kanya, palitan yung lahat. Ang laki ng gagastusin. Siguro mga 200,000. Handa ba kayo na 200,000 para sa sound system? Yun pong naimbitang pumunta rito ay marami silang ginagamitan kasi meron sila mga drum set, meron sila, tayo naman, keyboard, at saka ang pinag-iigi natin ay yung mic. So hindi natin kailangan ng 200,000 na sound system. So may bias. Ano ho? So sa mga ganun din, kahit sa pagtuturo na mga doktrina at tamang aral, minsan may mga biases. Halimbawa, kung ang pinanggalingan ng isang tigapagturo ay galing siya sa dating Pentecostal na naging Reform, hindi mo maaalis yung dating meron siyang galito. Kung yung isang tigapagturo ay dating Bible Bap na naging galito, mas matindi yun. Alam niyo ba kung ano yung Bible Bap? Yun po'y itinuturing na mga kulto dahil ang daming bawal sa kanila. Ang mga babae bawal na nakahikaw, bawal ang mga babae na nakapantalon, Ate G, bawal ka, nakapantalon ka, nakakasala ka. So may mga ganon. So may mga biases. Kaya sabi ko sa elder nung kami nagpupulo, Pastor, may kakayanan naman po ang iglesia na tayo ang magturo ng mga tamang katuroang yan.
So salamat po sa Panginoon at ngayon pinasisimulan nga natin yung pagtuturo sa giving. No? Kasi merong iba na ano ba talaga ang pagbibigay? Kaya ho, ang atin pong pag-uusapan ay yung pa rin ating pinag-usapan nung kabilang linggo. Ano, bagamat pinasimulan na ni Pastor Rex. So ito po, biblical giving. Mahalaga na maunawaan natin yung katotohanan ng biblical giving. Nagpaalam po ako kay Pastor Rex kasi meron po dapat didiscussen yung isang lesson. Pero sabi ko, Pastor, ito muna at sa susunod na linggo, ikaw na yung mag-discuss ng isang mabigat-bigat na paksa. Ano ho? Pinayagan naman ako ni Pastor Rex. Salamat sa kanyang pagpapahintulot. So tingnan po natin, ang introduction po nito, giving in the Bible is not about money, it's about the heart. God cares more about why and how we give than how much. So ibig sabihin, sa pagbibigay, pag biblical giving, hindi ito patungkol sa pera. Kasi minsan lagi ang iniisip natin, pag biblical giving, pera na agad, pera-pera lang yan. So mahalaga na maunawaan natin na sa Bible, hindi ito patungkol sa pera, kundi ito patungkol sa puso. Ano ho? So pag tinignan po natin, hindi mahalaga sa Diyos yung amount ng ibibigay natin. Ang mahalaga, tama ba yung puso mo sa pagkakaloob at pagbibigay. So, simulan po natin, number 1, God owns everything, we are stewards. Ang lahat, sabi dito, ang lupa ay sa Panginoon at ang buong naririto. Ito yung ating binabasa, di po ba? Ang sanlibutan at silang nagsisidahan doon. Sa Psalms 24, verse 1 po, makikita natin yan. So, we don't give to God what is ours. No, we manage what is His. Ano ho? Giving is acknowledging His ownership. So mahalaga po na makita natin na ang lahat ng naririto na nag-exist sa mundong ito'y Diyos ang may-ari. Amen ba? Kahit po yung ating buhay, hindi naman natin ito mag-aari. Ito'y galing sa Diyos. Kaya humalaga na makita natin na tayo'y mga katiwala. Hindi katiwaldas. Katiwala. Ano ho? Na mga bagay. Number 2, giving reflects God's character. Ano ho? Sapagkat sabi po sa John 3:16, alam po naman natin ito, na pag ang pinagtuunan ay ang pagbibigay, ito po'y karakter ng Diyos. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. God is a giver. When we give, we intimate the Father. 2 Corinthians 8 and 9 says, Christ became poor so we could become rich. Ano? Si Kristo'y naging dukha upang tayo'y maging mayaman. Yung yaman na yon ay hindi yamang material. Kasi sa mga prosperity gospel, ang dating, si Kristo ay naging mahirap para tayo'y maging mayaman. At hindi yung yaman ng mundo na meron na ini-offer si Kristo. Anong pagpapala meron tayo sa ating pakikipag-isa kay Kristo? Ang lahat ng pagpapalang espiritual ay nasa sa atin. So wag po tayong malito doon sa bagay na yun, kasi minsan kahit sa pangangaral ng pagbibigay, nagiging prosperity. So naging mahirap si Kristo para tayo'y maging mayaman. O di tayo? Sabi nyo, di po ba? So mayaman tayo. Yung lahat ng yaman, meron tayo. Kung ang prinsipyo ng Biblia, dahil ang Diyos ang nagbigay at ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng yaman, bakit tayo dito, hindi tayo pare-parehong mayaman? Tama ba? Hindi tayo pare-pareho ng pera na meron. Kung ang pagtutuunan natin, kung si Kristo ang pinagmumulan ng lahat ng yaman at pag tinanggap natin siya tayo magiging mayaman, di lahat pare-parehas tayong milyonaryo. Yun yung sa mga prosperity gospel. Kaya pag tinignan yung prosperity gospel na pangangaral, hindi po yun yung katotohanan. So number 3, key New Testament principles
for giving. Ito, tinalakay naman natin ito nung kabilang linggo, pero tingnan po natin, God willingly, give willingly, not under pressure. Diba? Sino sa inyo dito ang nagbibigay ng nape-pressure lang? Pagka yung araw na ng bigayan, nako, baka isipin ng katabi ko, hindi ako magbibigay. Dapat magbigay ako. Baka sabihin ng katabi ko, hoy, hindi ka na nagbibigay. O nung mga dumadaan na nag-aabot noong ilang linggo nang hindi nagbibigay. So baka namomonitor na ako ni Ate Pe, makapagbigay na. So nape-pressure lang. So hindi po ganoon. Sabi doon, give willingly. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa loob o dala ng kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Nagbibigay ng masaya. Sabi po diyan, no guilt trips, no manipulation. Meron pong ibang mga churches, di ba? Na maninipula ang pagbibigay. Halimbawa, yung alam nating linggo-linggo ay sinasabi yung mga kapatid, ang iyong ikapo ay hindi mo na ibigay. Sa kabilang linggo, doble ka ha? Manipulation, yung mga bagay na yon. Number 2, give sacrificially, not from excess only. Sabi po doon, the widow gave too much, all she had. Jesus said, she gave more than the rich. Diba? Doon sa pagkakaloob sa templo, sabi ng Panginoon, sino ang tunay na nagkaloob? Yung iba kasi nagbibigay, hindi talaga doon sa kagustuhan, kundi yun yung excess. Pero sabi doon, yung babaeng balo, ibinigay yung kanyang ikabubuhay. So meron talagang pagsasakripisyo sa pagbibigay. Hindi yung pagbibigay ng walang sakripisyo. Kahit po kanina sa mga gawain, may kausap kami doon, sabi ko, yung paglilingkod ay hindi sa ating comfort. Ang paglilingkod, may sakripisyo. Sabi ko, hindi ako against sa virtual na mga Bible study at mga small biblical communities, pero minsan, ito'y para sa ating comfort. Sabi ko, kung sasambahayan tayo o mag-Bible study tayo, face-to-face, sa mga leader. Kasi sa amin ng mga leader, effort yon. Aalis kami ng aming bahay para pumunta sa lugar na ito para may sakripisyo ang paglilingkod. Hindi yung virtual tayo pero pakuya-kuya-koy, patay ang hindi kita ang mukha. Pagkatapos ko ano-anong ginagawa at hindi mo nakikita ang body language ng iyong kausap, mas maigi yung face-to-face. Wala na namang virus ngayon eh. Hindi ko po sinasabing masama yung ating mga kasi maganda yun. Dahil yung malalayo talaga, nagkakameron. Pero kung merong effort na gagawin sa pagsasakripisyo, kinakailangan natin yung face-to-face. So, give sacrificially, not from excess only. Letter C, give regularly and intentionally. Ito yung kabilang linggo, tinalakay na rin naman natin ito eh. Tuwing unang araw ng sanlinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan ayon sa kanyang ikagiginhawa. Sabi dito, plan it, make it a discipline, not a leftover. Tanong, kumakain ba kayo ng tira-tira? Masarap naman yung tira-tira, lalo na kapag kapamilya mo. Pero sa Diyos, hindi po pwede yung kung ano lang inatira mo eh. Sa Diyos, ito ay ibinibigay regularly. Sa Diyos, ibinibigay ito intentionally. Meron ka talagang paghahanda, meron ka talagang pagnanais. Kaya pag sa araw ng Sunday, alam mong may bigayan. May bigayan o pagbibigay, dapat yun ay inahanda mo na. Hindi yung pag nagcha-challenge dito, magkano kaya ibibigay ko? Teka, pagbunot, naku, 100 ito, tama na to. Diba? Hindi ganun. So, Sabado pa lang, gabi pa lang, inihahanda mo na. Inilalagay mo na sa sobre yung iyong ipagkakaloob sa church. Next, letter D, give secretly, not for show.
Sino sa atin dito ang nagbibigay na ipinapakita po, ito ang aking ano ha, yan. Di ba? So sabi ito, huwag malalaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay. If people's applause is your reward, you already got it. Kung sa tao ka lang nagbibigay, ay mapupuri ka. Ano ho? Halimbawa, kami mga pastor, wag niyo po kaming ibabribe. Ano ho, minsan naging karanasan ko ito sa church na aking pinagpapastoran. Siman yun eh. Minsan umuwi, inabutan ako ng sobre. Binilang ko ba, malaki-laki itong laman ng sobreng ito. Pero sabi ko, sa susunod, hindi ito magiging daan para ako ay ma-hold niya. Sa mga susunod na panahon, nagkameron ng problema. Yung seaman na yun. Dumating na madisiplina sa church. Papaano kung yung kanyang ibinibigay na yon ay nagpatuloy? So magkakameron ng hold na pwede sabi sa akin, Pastor, pinibigyan kita ah. Di ba? So dito, kung tayo magbibigay, hindi ito payabangan, hindi ito pasikatan. Kasi ang pagbibigay dapat sa'yo at sa Diyos. Dahil alam ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Kita niya kung ano ang laman ng ating puso. Kita niya ang laman ng ating isipan. Give generously, trusting God's provision. Ano? Ang naghahasik ng bahagya ay mag-aani naman ng bahagya, at ang naghahasik ng sagana ay mag-aani naman ng sagana. Pero wag natin gagamitin ito sa prosperity. Kasi ito minsan ginagamit noong G12 system. Magtanim ka ika, sa pastor para ikipagpalain. Sino ang pamilya sa inyo sa G12 system? Bakit ang mga pastor ay ang gagara ng damit, minsan ang gagara ng kotse, tanim daw yun eh. Tanim ng church sa pastor. O tanim ng miyembro. God promises to supply all our needs when He honor Him. So mahalaga pong diin yan. So, what should we give? So, sa Old Testament tithes, di po ba sa Old Testament? In the Old Testament, 10% was the baseline to support priests and temple work. Maibasa po natin yan sa Leviticus chapter 20, sa Malakay. Minsan ginagamit yung sa pagbibigay, yung Malakay. Subukin ninyo ang Diyos nang hindi ko buksan ang durungawan ng langit at ibuhos sa inyo masaganang pagpapala. Abay, sino ayaw nun? Di magkakaloob at magbibigay yung mga ayaw magbigay kasi may narinig na bubuksan ang pintuan ng bintana ng langit at ibubuhos. So yung pong tithes ay pag tinignan po natin, kasi Old Testament teaching yon. Paano, Pastor, pag sa New Testament teaching, wala nang tithes? Sabi iba, wala nang ikapo. By the way, mga kapatid, hindi inalis ng Panginoong Jesucristo ang ikapo nung sinabi niya na mabuting gawin ninyo ito, sabi niya, ngunit huwag niyong kalilimutan, alin? Ang maging makatarungan. Di po ba? So, He fulfills the law. So, yung tithes, ipinulpil ito ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang buhay. Kaya hindi mo pwede sabihin, hindi na kailangan mag-tithes kasi yung iba ay hindi na nagta-tithes. Pag tinanong nga nung ibang membro, Pastor, saan nga ako magbabase? O sasabihin ng pastor, dahil hindi mo alam, o di magsimula ka sa 10%, o di tithes. Tama? 10% eh. So yun yung baseline. So hindi nyo po pwedeng ituro na, hindi, tanggalin na natin yung tithes. Grace tayo o under grace. Tama naman yun. Talaga namang under grace tayo. Pero yung tithes, hindi nangangahulugan na yun ay hindi na itinuro ng Bible. Nasa Bible yun. Kasi sa mga practical application, kapag may nagtanong, Pastor, hindi ko nga alam kung saan ako magsisimula ng pagbibigay eh. Sakripisyo ba? Tawag dito? Kusang loob? Yung sinasabi ni Pastor nung kabilang linggo, saan nga ako magbibigay? Bigyan mo ako ng figure. O magkano ang kinikita mo? 100,000, magkano ang kaya mong ibigay? Kung sinabi niyong, kaya ko lang ibigay 1,000 eh. O di yun ang gawin mo, 1,000.
Pero kung ang sinabi mo ay, edi kaya ko pong magbigay ng 10,000, o doon ka magsimula sa 10,000, kasi magsisimula yun na pagka ikaw ay lumalago na sa iyong pananampalataya at pagbibigay, baka mas lumaki pa yon sa patuloy na pag-aaral. Pangalawa, offerings. So voluntary gifts above the tithes for the poor, mission and ministry. Exodus chapter 35 to 25 at 2 Corinthians 8:3. So ano pa po yung pangaturo ng pagbibigay? Yun pong yung pag-aabuloy, di po ba? Direct help to the poor and needy. Halimbawa, yung bang meron kang tithes, malaki yung tithes mo sa church na ito. Halimbawa, dito ka nagta-tithes, 10%. Ang kinikita mo sa loob ng isang buwan ay 500,000. Magkano ang iyong tithes nun? 50. Yung iba, sabihin ito, ibibigay ko ito doon sa nangangailangan. Dito rin sa tithes na ito ko kinuha. Nakakasala ba yung gumagawa nun? Sa palagay nyo? Depende. Depende. Oo. Dahil kung nagkakasala ka, kung yung alam mo yun ay tithes, pagkatapos ay binawas mo, inuusig ka ng konsensya mo, ano yun, sa Lord yun, binawasan ko, nagkakasala ka nun. Pero kung yun ay 50,000 yung iyong ipagkakalob, bumawas ka ng 5,000, ibinigay mo doon sa kapatid na nangangailangan, poor, sa palagay ko, hindi ka nagkakasala sa Lord doon. Diba? Kasi pagbibigay pa rin yun. Pagbibigay yun sa nangangailangan at nakakapagbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon yun. Pag nagbibigay ka sa Panginoon ng hindi inuusig ng iyong konsensya, yun yung nakaka-glorify sa Lord. Pero kung nagbibigay ka nang inuusig ka ng iyong konsensya, hindi yung nakakatuwa na pagbibigay. Then yung time and talents. So ibig sabihin, hindi lang talaga pera ang ibibigay, kundi maging yung oras at yung talento. Money is not the only currency God gave you. Paano yung mga walang trabaho? Paano makakapag-ikapo at makakapagbigay? Wala naman silang mga regular na kinikita. So hindi siya basihan na, yung walang trabaho, paano kayo makapagbigay sa kabilang linggo? Magsikap kayo. Una mo, ibigay talaga yung iyong buhay. At kung yung iyong mga kakayanan ay ibigay sa Panginoon. What giving is not. So sabi dito, not a transaction. You can bribe God. Hindi natin siya po pwedeng suhulan. Tayo sa ating kinamulatang relihiyon, pag tayo nagkakasala, lalakihan ko ang pagbibigay, magbibigay ako sa mga pulube. Para maawa sa akin ng Diyos o malubag ang loob sa akin ng Diyos. Number 2, not for personal profit. Sabi dito, Simon the sorcerer tried to buy God's power and God rebuked sa Book of Acts. Nung makita niya, di ba, binabribe niya yung mga alagad, ganyan pala meron palang kapangyarihan pag may banal na espiritu, pwede ko ba yang mabili? Hindi ganon. Not required to be saved. Merong iba na nagbibigay para maligtas. Akala nila yun ang paraan ng kaligtasan. Sa atin po na paniniwala, hindi po ganon. Salvation is by grace through faith, not by tithing. So wag po tayong maliligaw doon. So the reward of biblical giving. Ano po yung reward? May reward po talaga yung biblical na pagbibigay. Joy, kagalakan. Lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Yung kagalakan, kapag nagbibigay ka, nang alam mong ito ay para sa kaluwalhatian ng Panginoon, hindi ka umaasa ng kapalit. Meron po ba dito nagbibigay ng linggo-linggo na umaasa ng kapalit? Taas nga ang kamay. Wala. Palakpakin sarili nyo. Wala pala dito nagbibigay ng umaasa ng kapalit. Kaya ibigay nyo na lahat-lahat nyo sa kabilang linggo.
Hindi po ganun. Ano ho? So dapat po talaga, ang pagbibigay natin sa Panginoon ay hindi pagtanggap ng kapalit. Ano ho? Pagbibigay ito dahil ang bunga nito kagalakan para sa atin pong buhay spiritual. Treasure in heaven. Ano ho? Yung kayamanan sa langit. Magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit. Ano ho? Yung mga kayamanan yun, yung mga ginagawa nating paglilingkod, pagbibigay sa mga gawain ng Panginoon, ano ho, nag-iimpok po tayo ng kayamanan sa langit. Hindi para maligtas, kundi tayo ay ligtas na. Ha. Pangatlo, God gets glory. People will thank God because of your generosity. So ang ibig sabihin, yung pong reward ng biblical giving, ang magkukuha ng karangal at kaluwalhatian, walang iba kundi ang Diyos. Maliwanag po ba yon? So dito na tayo sa conclusion sa part 1 ng ating pong Bible class. Ano ho? Under grace, we are not commanded to give 10%. We are commanded to give everything. Ano po ang sabi ng Romans 12:1? Kung matatandaan nyo, ano sabi doon? Yon. Kaya nga mga kapatid, ako'y namamanik sa inyo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na banal at kalugod-lugod sa Diyos. The question is not how much do I have to give, but how much can I cheerfully give to honor the Lord who gave me everything. So yun po yung conclusion do sa bagay na ito. Yung pong biblical giving. Okay, bago po tayo pumasok doon sa pangalawang bahagi, kasi ito po yung reform position. We are reforming sa church nito. Kailangan makita natin ano yung reform position na po pwede nating makita. May mga tanong po ba kayo doon sa unang bahagi? O mamaya na? Para dire-diretso. Next po, tingnan po natin po itong reform position about giving. Tayo po dito, the Reformed tradition sees giving as an act of worship flowing from grace, not law. It's governed by God's sovereignty, covenant, and gratitude. So sa reform position po, makikita po natin na yun pong pagbibigay o yung biblical giving, ito po'y bahagi ng pagsamba. Bigyan ko kayo ng mga example. Sa Old Testament, bahagi ng pagsamba ni Abraham ay ang pagkakaloob. Di ba? Anong sabi ng Diyos? Pumunta ka sa bundok ng Moriah at ihandog mo doon si Isaac. Ano sabi niya doon sa kanyang mga alagad nung iiwanan ng mga alipin? Dito muna kayo, kami lamang ay sasamba sa dako roon. So ibig sabihin, bahagi po ng pagsamba ay merong kasamang pagbibigay. Kaya hindi po kompleto ang pagsamba kung walang pagbibigay. Tama po ba yon? Una, pagbibigay ng ating panahon sa Diyos. Kaya napakahalaga po noong Lord's Day. Kasi tayo po'y sumasamba at nagbibigay ng ating oras at panahon sa Diyos. Kasama pa yung ating bulsa na ibinibigay para sa gawain ng Panginoon. So bahagi po yun. Hindi po siya sakop ng law o kautusan, kundi ng grace ng Lord sa bawat isa sa atin. So ano po yung core conviction ng Reformed theology? Kasi ito po yung mahalaga na atin pong makita. Giving is worship, not fundraising. Nakakita na po ba kayo ng church na ginagawang ang pagbibigay ay fundraising? Teka, meron tayong mag-fundraising tayo sa church. So sabi dito, giving is worship, not fundraising. Sa Romans chapter 12 verse 1, ito nga yung sabi, offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Sabi po dito, for reformers like Calvin, the offering is part of liturgy. It's our response to the gospel, not a way to pay God's bills.
So, kilala niyo si John Calvin. Madalas nababanggit po yan sa mga reform. Si Calvin. Kasi siya po talaga ay naging ama sa church history ng Reformed theology. Tinayuan niya na ang kaligtasan ay by God's grace at ang kaligtasan ay silyado ng ginawa ni Kristo at ang kaligtasan hindi nawawala. Isa yan sa idinepend ni Calvin. Kaya meron siyang salitang tulip. At isa po doon sa tinatalakay natin ngayon sa church ngayong May ay yung letter P sa tulip. Ano yun? Perseverance of the saints. Na yung pong pagpapatuloy ng mga mananampalataya, ito po ay tinapos na ginawa ni Kristo. Kaya tayo makapagpapatuloy. Kasi kung tayo lang, hihinto na tayo. Pero dahil sa tinapos na ginawa ni Kristo, nagpe-persevere po tayo. Bilang biyaya. So yan po yung core conviction. Number 2, principle of stewardship. God owns all things. We are managers. Sa Psalms 24:1 at Haggai chapter 2 verse 8. So si John Calvin sabi niya, we are not our own, therefore neither our reason nor our will should predominate in our deliberations and actions. Giving reflects that we are not owners, just stewards. Hindi po talaga tayo ang may-ari. Tayo yung mga katiwala. Number 3, tithes. Tithe as wisdom, not law. So sabi po, Reformed teaching generally rejects that the oath tithes is binding on New Testament believers. Christ fulfilled the ceremonial and civil law sa Colossians chapter 2 verse 14 at Hebrews chapter 7 verse 12. However, many reformers saw 10% as a helpful starting point. Sabi po dito, not a ceiling, it reflects God's provision in creation and the principle of giving first fruit sa Proverbs 3:9. So sabi po ni R.C. Sproul, I am convinced that tithing should be the starting place for all Christians, not the goal. Ulitin ko, yun daw tithing, starting point, pero not the goal. Ibig sabihin, dapat mas malayo pa sa tithes. Sino dito ang nagtitithes na may offering pa? Taas ang kamay. So, pinataas ang kamay para alam na kung sino ang mga nagtitithes at nag-o-offering pa. So, yan. Noong isang araw napanood ko yung testimony ni John MacArthur patungkol kay R.C. Sproul. Naging magkaibigan sila. Parehas na naman silang patay, pero nire-respect talaga ni John MacArthur si R.C. Sproul. Kasi tinitingnan niya na si R.C. Sproul talaga yung nagdala sa kanya at nakita niya yung paninindigan ni R.C. Sproul sa truth. At lagi daw siyang isinasama ni R.C. Sproul at pinagsasalita. Nagulat na lamang daw siya, pinagsalita si John MacArthur, ang topic ay election. Dispensational si MacArthur. Pero naging magkaibigan sila. So si R.C. Sproul nagsabi ng ganito. Next, giving is governed by grace, not compulsion. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion. 2 Corinthians 9:7. Sabi dito, the Westminster Confession 21.5 lists offerings as an element of worship, but stresses they may be done in obedience to God with understanding, faith, and reverence. Legalism and prosperity gospel are both rejected. Kasi sa mga legalism, pag sinabing, ito dapat talaga ang gawin mo. Ito yung legal, ito yung dapat mo ibinibigay, tithes, at higit pa sa tithes. At yung mga prosperity gospel, magbigay ka nang ikaw ay tumanggap. Nakakarinig na ba kayo ng mga prosperity preacher? Nagsimula sa topic na ito, magtatapos
ang challenge sa pagbibigay. Ano ho? Minsan sabog pa ang pangangaral ng mga prosperity gospel. Number 5, priorities for giving. The Reformed tradition emphasizes ordered love. Local church, support pastors and ministry. Number 2, mercy to the poor, especially the household of faith. Number 3, missions and gospel expansion. Sabi po ni Calvin, sabi dito, Geneva had the birth franchise to care for refugees and the poor. So yan yung pong makikita po natin sa mga katotohanan ito. Number 6, yung pong rejects the prosperity gospel. God does not promise material wealth for giving. Baka meron ditong ganyan ng thinking. Na kapag nagbigay, magbibigay nga ako sa Lord kasi may hinihingi akong kotse. Nakakalungkot ito isang bagay. Meron na naman akong nakitang nag-post na kamanggagawa sa Facebook. Alam niyo ba yung inyong picture na pag lalabas doon yung nasa tot nyo? Anong tawag doon? Yung picture nyo doon sa messenger? Notes. No. May nakita na naman ako. Sabi niya, God provide. Nagpo-provide ang Lord. O tama naman, nagpo-provide ang Lord. Maya-maya, ang sumunod na nasa tot niya, kailangan ko na ng bagong tablet. Parang nagpaparinig sa mga miyembro. Pagkatapos, sumunod na nasa tot, 15K. Kokomentan ko na sana uli eh. Pero sabi ko, yun ba yung paraan? Nakakalungkot. Speak of being rich in every way to be generous, not to be wealthy. The reward is primarily spiritual. Joy, thanksgiving to God, and treasure in heaven. Sabi po ni John Piper, God is most glorified in us when we are most satisfied in Him, not when we are rich. So yun po yung katotohanan. Number 7, motivation. Gratitude for election and grace. We give because we are first given. Sa Ephesians chapter 1, 3, and 2 Corinthians 8, 9. So doon po sa Heidelberg Catechism, question and answer 86, we do good because Christ, having redeemed us by His blood, also renews us by His Holy Spirit, so that we may show ourselves thankful to God. Giving is not paying for salvation, it's because salvation is already paid. Ginawa lahat yon ni Kristo. So tingnan po natin yung summary ng reform stance. Kung ang titingnan po natin, ang topic ay reform position, yung pong tithing, not mandatory, but 10% is wise baseline. Ano ang motive sa pagbibigay? Gratitude for grace, worship, not guilt or greed. Di ba merong iba nagbibigay kasi nagigilty, hindi nakapagbigay ng kabilang linggo, makapagbigay nga ngayon. Meron kayong bang idea sa inyo? O yun namang kasakiman, magbibigay ako para tumanggap naman ako ng mas madami. So may mga ganun thinking. So amount. O magkano ang amount? Sabi dito, generous, sacrificial, planned, cheerful. Hindi po tayo nagbibigay ng eksaktong amount. Kahit dito sa church, hindi naman tayo po pwede magbigay ng eksaktong amount eh. Pero kapag sinabi mo ang nagtatrabaho at kumikita ka sa isang buwan ng 10,000, alam na natin kung ang magkano ang baseline. Ang baseline, 1,000. So, yun po yung dito. Ano po ang focus? Local church po, sa poor, sa missions, in that order. Ibig sabihin, nagbibigay tayo, hindi yan para sa mga pambili ng sound system. Bagamat kailangan natin yan, nagbibigay tayo dyan para sa gawain. Kaya pa nagpe-pray, Panginoon, bigyan niyo po ang mga nangunguna dito ng karunungan paano magagamit ito sa paglawak ng iyong gawain. Kaya nagpapasalamat tayo dahil sa iglesyang ito, meron tayo mga mission point.
na kung saan ito yung ating binibigyan ng tulong. Meron tayong jail ministry. Bagamat hindi po dito nanggagaling yung ating pondo sa jail ministry. Outside, meron tayong mga partners na nagbibigay doon. So yun po yung focus natin. So ano po yung result? God's glory, our joy, needs met. Na natutugunan ang ating mga pangailangan. At ang glory talaga sa Lord. Dito po sa reform position, ito po yung bottom line. You are not under tithe, you are under Christ. And because you are under Christ, you will want to give freely, generously, wisely as an act of worship. The question moves from, must I give 10%? To, how can I give when Christ gave me Himself? So yan po yung kahuli-hulihan sa ating pong slide. Bukas na po natin ang ating floor sa tanungan. Nakahanda na po si Brother Ray Mara sumagot. Meron po kayong tanong patungkol po doon sa paksa ng atin pong pag-aaral. Sa kabilang linggo po, tatalakayin naman ni Pastor Rex yung isang posisyon na maganda rin namang atin pong marinig. Base po doon ay i-relate po yung giving doon po sa Sabbath, na ngayon ay Lord's Day. Meron pong tanong? Sasagutin na po ni Brother Lito at handa na yung kanyang mic. Salamat po, walang tanong, tayo po manalangin. Wala pang tanong. Hanggang ano oras go tayo? Yan, 10. Magandang umaga po. Nakatayo na po. Oo, tayo, ate Helen, tayo. Hindi po, tanong ko lang po, saan po papasok yung... Hindi po. Tanong, yung di ba tayo magbibigay, nasa Bible po yung pag ikay nagbigay, babalik sa iyo, siksik, liglig, umaapaw. So, yung sabi nyo nga po kanina, nawawala. Umaasa ba kayo na may babalik sa inyo? Pero sabi nyo, kapag po ang ating basihan ay yung pong sinabing siksik, liglig at umaapaw, diba parang umaasa po tayo? Hindi po kasi yun basihan ng pagbibigay. Meron po siyang context. Hindi po yun doon sa giving. Pero wag po natin maging paraan na pag nagbigay tayo, aasa tayo na may babalik. Kasi hindi po naman talaga yun yung pinaka-pattern ng pagbibigay natin. Kundi ang pagbibigay natin, ito'y act of worship, ito ay pagbibigay ng kaluguran sa Diyos, at ang bunga nun, ang reward na inaasahan natin ay joy, yung joy na meron tayo. Pero ang Diyos ay hindi natin kayang limitahan. Kapag nagbigay ka sa Diyos, at alam niya ang pangangailangan mo, ibibigay niya yon. Halimbawa, si Abraham, nung siya'y magbigay, nung ibigay niya si Isaac, di ba, handa niya talagang ibigay si Isaac kasi yun yung command eh. Pero ano po nakita natin? Ano sabi ni Isaac? Jehovah Jireh, God will provide. Pero ano yung ipinrovide ng Lord doon? Hindi naman material yon. Ang ipinrovide ng Lord doon, yung lalaking tupa. So yun po yun. Kasi minsan nami-misinterpret. God will provide sa ating mga buhay. Hindi ka pa nga sumasamba, hindi ka na nagbibigay, pero gusto mo, God will provide sa buhay mo. Ay may maling katuruan at dapat itama ang iyong pag-iisip doon sa bagay na yon. Kahit sa pagbibigay, wag po natin maging pattern na nagbibigay tayo kasi umaasa tayong ibabalik ito ng Diyos. Pero hindi po natin nililimitahan ang Diyos doon. Wag lang yun yung ating maging, tawag dito, kaisipan, na magbibigay ako sa Diyos kasi aasa akong babalik ito sa akin. Kasi minsan, di ba, may ginagamit nga na tawag dito, na ang Diyos daw, pag gumamit ka ng pala, minsan ginagamit yun pero hindi naman biblical, wala naman sa Bible yun na kailan gumamit ang Diyos ng pala para pagpalain ka. Wala naman sa Bible nun.
So ibig sabihin, kung magbibigay tayo sa Diyos, wag nating i-mindset sa atin na tayo'y tatanggap. Halimbawa, bigay natin sa Lord ay 10%, nung ating kinita, ang ibabalik ng Lord ay 100%, malaki yun. Hindi katalo. Kaya wag yung... Doktora. Ang konteksto po noong verse na sinabi po ni Ate Helen ay hindi po tungkol sa pagbibigay. Lagi lang po nire-relate doon sa magbigay kayo at kayo bibigyan din liglig, siksik at umaapaw. Mali po yung konteksto ng verse na iyon. Hindi po siya related sa pagbibigay because parang related po siya sa forgiveness tsaka judging. Tama po ba, Pastor Raymar? Tama po, Pastora. Salamat sa iyong pagtingin sa text na yon. Meron ba pong tanong? Ito po yung maganda nating pag-aaral kasi ito po ay talagang makikita natin ano yung ating tinatayuan, ano yung position natin sa bagay na ating tinatalakay. Ay, hindi naman po talagang tanong. Parang, dun po sa na-discuss kanina, di ka po last week sinasabi na parang hindi naman talaga in-abolish ni Jesus yung 10%. So, ngayon po, dinidiscuss natin ay parang 10% ang maging baseline natin, ang ating basis ng pagbibigay. Kagaya, halimbawa, bago ako mananampalataya, hindi ko alam kung paano ako magbibigay, pero ako ay talagang naantig ang aking damdamin at naano ang aking puso na talagay magbigay. Pero paano ako magbibigay? Lagi naman ganun na tanong natin bilang mananampalataya, paano ako magbibigay? So, sabi ng Biblia, 10%. Paano? Wala naman akong kakayahan pang magbigay ng 10%. Parang lalo akong magkakasala sa Lord. Pag binigay ko pang 10%, wala na nga kami kakainin, Lord. Ibig sabihin, maliit ang pananampalataya ako. Kaya, nandun din, papasok din yung last week na pinag-aralan natin, yung requirements ng pagbibigay. Di ba meron dun pinost na sacrificial, parang mas maluwag sa loob natin. So, not necessarily 10%. Pero para sa atin na nagnanais na magbigay, pwede nga gawin nating basis ay 10%. Pero kung hindi ko kaya ng 10%, nagkakasala ba ako? Hindi. Kasi meron pa tayong requirements na dapat masaya, tapos ay hindi napipilitan lamang. Because kahit pipilitan natin 10%, nawawala na yung essence na I am giving back the glory to God na ako'y nagbibigay dahil nga ako'y napipilitan na sa sobrang gigil ako dun sa 10%. So, wag natin kalimutan yung ibang requirements na meron din noong mga part na dapat tayo masaya at At ilagay natin sa puso natin na, sige, ipananalangin ko na isang araw makarating ako doon sa kung ang baseline natin ay 10% dahil hindi naman din sinabing kasalanan na hindi 10%. So parang tayo bilang mananampalataya, di ka tayo nagde-desire na tayo lumalim din sa pananampalataya sa Panginoon. So ganun din, sa pagbibigay din natin, kasama nun ang paglalim din sa pakikibahagi din sa pagbibigay na yun. Kasi, imposible namang hindi ka pagpapalain ng Panginoon, nung simula nung ikaw bago mananampalataya, ganun pa rin. So bilang kasabay ng paglago natin spiritually, ay kasabay din ng paglago natin sa pagbibigay. So yun, tama yung kanina, question ko na last time yung 10% na, ay saglit lang, 10%, hindi na daw, pwede daw hindi na 10%, pwede na akong bumababa malaki ang 10% mo. Pwede na akong bumababa ng kaunti, parang ganyan. Pero kasi, kahit nung ako'y babago mananampalataya, pinilit ko, kasi ako hindi din po talaga 10%, dahil hindi naman talaga at ako'y nagigilty na, Lord, hindi na, wala na akong joy. So parang yun, yung natin, wag natin kalimutan ng joy, at saka yung heart natin ay dapat ay naka-intune sa kung ano yung gusto ng Panginoon na wino-worship natin siya through giving. Nakapag 10% nga ako, masakit naman sa puso ko, Panginoon, dapat bigyan mo ako ng nag 10% ako, hindi naman po pwedeng ganun. So yung heart natin dapat in tune dun sa kung ano yung tinitibok ng puso ng Lord sa pagbibigay. Anyway, hindi naman talaga kailangan ng Lord ang pera at kung ano pa man yung ibinibigay natin pabalik. At ang pinakamahalaga po noon ay yung pakikibahagi natin sa kagalakan na bibigay sa atin ng Panginoon dahil tayo po nakibahagi doon sa pagbibigay.
sa Panginoon. May mga pagkakataon kasi na kung tayo ay tama yung baseline, nasa baseline 10%, you will still desire na, much more, bigay ko sa Panginoon. Paano kaya kung ibigay ko pa sa Kanya ang 15%, 20%? So, meron tayong joy na mararanasan kung i-desire pa rin natin na magbigay sa Panginoon ng mas higit pa. Pero hindi ko po sinasabi na gano'n na. Pero yung requirements na binigay sa atin last week, wag din natin kakalimutan sa pagbibigay. Ay, sandali, meron pala, kasi pala, hindi kasi yung mga bago sa kagaya ng mga anak ko, ang tawag dito, tinuturuan ko silang mag-tithes. Ngayon, ang lagi kong tinuturo ay 10%. Magkano ang 10% na 110 pesos? Madali para sa kanila ibigay 10. Abay, pag naging 1,000 na, abay 100 na, 100. So, hindi ko iniaalis talaga yung kasi paglaki, paghirap, yung pinakamahalagang part na, magbigay ka sa Panginoon ng may kagalakan. Kasi kung binigay mo nga, wala kang kagalakan, nonsense. Walang Sige po, Mami Lou. Magko-comment lang po ako. Kasi hindi ba, dapat natin laging intindihin that we were made of tripartite tayo. Body, soul, and spirit. God is a spirit and we should worship Him in spirit and in truth. So yung mga instructions na yon, it is for our spiritual well-being. Now, tama po yung sinabi ni R.C. Sproul, that tithing, bakit nabanggit ang tithing sa Old Testament? It was given as a guideline. Ngayon, for us in the New Testament, we know that the sacrifice had been made, nabayaran ng ating kasalanan because of Jesus Christ. Now, He is resurrected, He is seated at the right hand of the Father, and we are going to reap the benefits of Calvary. So, worship is our highest form, obedience is our highest form of worship. So, we make tithing the baseline of our giving, sabi ni Narcissus Paul. Tapos, susunod na doon, it follows that when you worship God through your giving, you worship Him in spirit and in truth. In truth, you give your tithes as base. The others, love offering. Yung pagtulog natin, yung ating serbisyo. So that is already worshiping God in spirit and in truth. Fulfilling also kasi hindi na tayo required mag-ikabok. Kasi He has given us everything. We don't have to ask anything from God. It is by His mercy and grace na we enjoy everything, prosperity kasama na doon. Yun lang. Salamat, Mami Lou. Talagang obedience is better than sacrifice. Naibigay mo nga ang taba ng elige. Hindi ka naman sumusunod. Ang tinitingnan ng Lord talaga ay yung puso na handang sumunod. Kahit sa pagbibigay. Kung nagbibigay tayo pero wala naman tayong pagsunod. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Krus, mahalaga na gawin nyo pero huwag nyo kakalimutan ang mga bagay na ito. Nagkakaloob kayo, dinadala nyo ang inyong ikasampung bahagi, pero hindi naman kayo namumuhay na may katarungan. So yun po ang sabi ng Panginoong Jesucristo. Dapat nyong gawin ito, pero huwag nyong kakalimutan ang mga bagay na mas mahalaga. Yung pagsunod. Meron ba pong tanong sa ating pong topic? Hindi, yun po sa amin po, comment lang po yung sa akin, Pastor. Comment. Kasi tama po yung sinabi ni Colin po eh. Yung, dati pong ginagawa na po, balik tayo dun sa mga nagiinom. Yun nga, pag-inuman, tol, gawa natin ng paraan. Yun pa kayo sa pagbibigay. Para kay Lord na yun, di mo magawa ng paraan, lalo Christian ka na, po. Tapos yung sinasabi po ni Inay, na-promise talaga po yun, na pag nagbigay ka, talagang babalik sa'yo, pero po, tama rin sabi po ni Pastor, nasa sa inyo po yun eh. Yung pagang hindi ka magbibigay dahil para lang bawian ka ni Lord.
talagang may promise po. Totoo po yan. Yan po experience na ng family namin. Na kaya gustong ibibigay ko po ang mic sa aking ina. Pastor, adlib lang yon, hindi yung kasal. Adlib lang po yun. Hindi, kasi po yun. Kahit ako na lang siguro po magkwento. Kasi para rin po kasi gusto ko pong magsalita si mama kasi si mama po na-experience. Kami pong mga anak ay nakakita lang. Kaya po kami nahamon. Kaya hindi po para itaas na namin sarili, kundi para itaas si Lord sa buhay po namin na binigay niya po. Na alam naman po rin ng lahat na kami po ay dumaan po talaga rin sa hirap. Pero po ngayon ay kay Lord po lahat na meron pong blessings na dumating. Na kami po ay, ito pong bunso po namin, alala po, nagkakasakit po ito lagi nung bata pa kami. Si mama po, binigyan na ng puso ni Lord na ibigay mo yung ikapu mo. Ngayon, lagi po kinakatok si mama, hindi niya binibigay dahil lagi na lang po, every month, matama, every month po, every week po, nasa hospital po ito. Nagkakasakit siya. Okay. So, ang nangyayari po, dahil binigyan na siya ng puso ni Lord na ibigay mo yung ikapu mo, hindi niya maibigay kay Lord dahil nga po nagkakasakit to every week. Lagi po nasa hospital, mahina po siya dati. Isang beses po, na parang sagad na si mama, talagang kinakabog na siya ng banal na spirito na ibigay mo. Ang ginawa po ni mama, sa halip na ibigay niya, idalhin sa hospital si Bebe, ibinigay niya kay Lord yung ikapu niya. Simula po noon, hindi na po ito nagkasakit. Pero meron po, yun po sinasabi namin na meron pong pag-iisip na ibabalik naman sa'yo ni Lord. Pero hindi po yun. Totoo pong may pangako. Pero yung puso mo na ibibigay mo kay Lord yun dahil ibibigay mo at pinangako mo yung kay Lord, yun po yung may pangakong ibabalik sa'yo. Pero kung inisip mo na para ibabalik sa'yo, wala pong mangyayaring ibabalik sa inyo yun. Promise po. Ayun lang po, Pastor. Hindi sinasabi ko lang totoo kasi experience ni Pastor, experience po kasi. Yes. Kaya Hindi gusto ko pong mas matibay yung pagkakasabi ko eh. Ayun lang po. Apo. Yung experience natin ng kabutihan ng Diyos, sa kabutihan ng Diyos ay hindi natin kayang limitahan. Ano ho? Kasi malawak talaga ang kabutihan ng Diyos. Pero hindi nangangahulugan na ito ay naging karanasan natin, ay magiging karanasan din noong iba. So, yun po yung hindi natin pwedeng ipangaral na ito yung karanasan namin sa pagbibigay, dapat ito din ang gawin mo. Kundi dahil naroon pa rin tayo sa base ng Word of God, kung ano yung salita ng Panginoon ng pagbibigay. Kasi kani-kanya yang conviction, tayo. Kasi ang ating Lord ay personal God. Personaling ka talaga niya. Kaya kung hindi ka nagbibigay, sa pool na kayo maging Kristiyano, personaling ka ng Diyos. Sabay ganun. Hindi, personal po yun. Kahit ang ating pagbibigay, hindi ito tawag doon, napipilitang gumaya. Kahit nga doon sa magiging posisyon natin sa church, hindi naman tayo po pwedeng maggawa ng posisyon na gagayahin lamang natin. So, darating po yung panahon, matapos na ito'y ating maituro, mapag-aralan, magkakameron po tayo ng ating stand as a community ng C4, na ito yung atin pong pinaninindigan at pinaniniwalaan patungkol sa pagbibigay. Pero salamat doon sa experience na hindi niyo na po ba kinukuha ang ikapo? Sabi ganun. So yun po, magandang bagay po yun. Dahil ang kabutihan ng Diyos, kapag nagbigay talaga naman tayo, magbabalik siya. Yung testimony noong balo na doon sa Old Testament na pinuntahan ng isang prophet. 'Di ba? Yung oil at saka yung 'di ba? So yun, hindi natin kaya limitahan ng Diyos doon. Brother Johnny. Yan, salamat po sa ating pag-aaral na napakaganda po. Ang comment ko lang po naging baseline na rin yung yung tithes po Pero siguro sa akin pong palagay, kung hindi ako mali, ang magandang basement ng pagbibigay po, baseline ng pagbibigay po ay yung may pangangailangan kasi ang church. Kaya ka nagbibigay. Hindi yung 10% ang baseline. Kundi dahil may pangangailangan ng church, kailangan suportahan ng pastor, kailangan suportahan yung mga naghihirap,
kailangan suportahan yung mga nagmi-mission, gaya na nabanggit nyo doon, ano po, na number 1. Kaya tayo nagbibigay. Yun yung, siguro yung magandang baseline. Ano? Yung may pangangailangan ng church. At dapat, kung alam mo ang pangangailangan ng church, magbibigay ka. Kaya po nagpapasalamat ako sa mga nag-support sa food bank. Ano? Dahil alam nila yung pangangailangan ng food bank. At alam nila na yung food bank ay na ang recipient natin ay mga senior na walang kakayahang magtrabaho. Ano, kaya very thankful po ako sa mga nagbigay at nag-commit na ng inyong mga pagbibigay po sa ating food bank. So ganun, ano po, ang pinakamaganda. May nakikita kang pangailangan. Kaya po maganda ang bawat isa o church ay aware ang church, ang bawat member na may pangangailangan ng church kaya nagbibigay. Katulad po ng Christmas for Christ. Dahil may pangangailangan, magbibigay. Nagmi-mission ng pastor, papunta roon sa Naga, dahil may pangangailangan, nagbibigay at bumubuhos po yung yung pagbibigay, di ba? At lumalabis pa doon sa mga mission natin. Siguro yun po yung pinakamagandang baseline. At maganda na lahat ng pangangailangan ng church, nagiging aware ang mga member. Yun lang po. Salamat, Brother Johnny, sa iyong comment. Alam niyo po yung istorya ng nagpapasimula ang iglesia sa Acts? Saan po matagpuan yung nagpapasimula ang iglesia sa Acts? Na ibinibigay nila ang kanilang lahat-lahat. At ang namamahala ay ang mga apostol. Acts chapter 7 ba yun? Acts chapter 7. Nung magbigay si Sapphira at saka si Ananias. Dahil yung mga mananampalataya, ibinebenta yung lahat ng kanilang ari-arian at dinadala sa mga apostol. At ang mga apostol naman ang bahala sa pamamahagi sa mga pangangailangan ng mga kapatiran. So ang baseline, may pangangailangan. Kasi sa pangangailangan ng mga kapatiran. Pero ang hindi naging tama doon sa mag-asawa ay yung motibo. Kaya kung ito man ay mayroong pangangailangan, ang iglesia, tama pa rin ang motibo. Na gagawin mo ito para sa kaluwalhatian ng Panginoon, hindi para matanyag ang sarili mo sa pagbibigay, dahil yun ang naging motibo ng dalawa eh. Nang napapurihan yung isang nagbigay susunod tayo, baka tayo mapapurihan din. So, maganda po yung atin pong pagtingin sa pagbibigay, hindi po ito pagalingan, hindi ito pasikatan. Talagang ito ay pagbibigay ng mayroong tamang puso sa Diyos. Pagbibigay ng may pagsamba sa Diyos. May pagbibigay ng luwalhati sa Diyos. So, maganda naman tingnan natin talaga na kaya tayo magbibigay kasi may pangangailangan ang iglesia. Pero hindi natin ito po pwedeng ipukpok at ipuwersa sa mga mananampalataya na inuobliga na natin na ibigay at magbigay. Ito ay pa rin kusang loob. Kasi yung sinasabi ng Bible, kusang loob na pagbibigay. Pero maganda sana talaga makita ng bawat membro ng iglesia na meron tayong pangangailangan kaya tayo nagbibigay. Yun po. Kuya Joseph. Magandang umaga. Kaya yung reminder kasi sa atin na bahagi ng pagsampa natin yung pagkakaloob, di ba? Kaya laging ginagawa natin yung kaya sinasabi kayo, tuwing bibig kasi natin yung ako'y isang katiwala, malalim yun. Hindi mo binabasa o binabanggit yun dahil nakalagay lang sa projector. Dahil alam mo sa iyong sarili na wala ka talaga namang pag-aari. Dapat kasi hindi mo kayang magbigay talaga kapag sinasabi ka, hindi ka makapagbigay kapag ang bigat-bigat na parang ang laki-laki nito, hindi ko maibibigay. Kasi nga, iniisip mo na iyo. Diba? Pero kung iniisip mo talaga sa iyong sarili at maliwanag sa atin na wala akong pag-aari kahit anuman dito sa mundo, wala kang bagay na hindi po pwedeng ipagkaloob sa Panginoon, maging sa mga kapatid. Kaya talagang dadating sa, ito lagi, personal ito. Sabi nga yung bagay na ginagawa natin, ito'y personal. May sinasabi yung salita ng Diyos at base sa tugon, yung magiging tugon natin, yun yung ating gagawing act ng pagsamba sa Panginoon. Kaya sa tuwing bibig kasi talaga natin yung ako'y isang katiwala, hindi na natin to sa ulo lang. Memorize na nga ng iba talaga yan. Kahit nakapikit, kayang bigkasin ako isang katiwala. Pero dapat mula doon sa
laging binibigkas, ito yung maging gawin ng ating pang-araw-araw na buhay. At yun yung challenge talaga sa atin. Hindi madali. Hindi madali. Kaya biyaya talaga ng Lord na sa bawat pagsamba sa tuwing araw ng linggo, kasi sabi nga, unang iniaalay mo yung sarili mo di ba? Hindi naman talaga yung laman ng bulsa mo. Kaya ang pagkakaloob ay act ng pagsamba at ito'y sabi nga, ito'y pinaghahandaan. Pinaghahandaan. Kaya maging challenge sa atin, sabi nga, may mga bata tayo dito, may mga anak tayo. Maging hamon sa kanila na tayo bilang mga nakakatanda, makita talaga sa atin na ginagawa natin kung ano yung sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Kaya sabi ko, nakita na naman natin sa haba ng panahon, 41 years na yung iglesia. Never naman talaga tayong pinagkulang. At sabi nga natin, kung patuloy tayong magtatapat, higit pa yung ipagagawa sa atin ng Lord sa mga hinaharap. Kaya yun yung challenge about isa. Thank you. Salamat kay Joseph. Meron pang tanong? Ayan, si Kuya Jeremy, may tanong. Alam mo, yun po ay isa sa mga kawikaan. Pag binasa niyo po sa kawikaan, yung bukas ang palad, kawikaan yun. At least, hindi tayo mamimisinterpret doon, kawikaan yun. Yung tikom ang kamay at bukas ang palad sa pagbibigay. Sa kawikaan natin mababasa yun. Sige ho, baka mayroon pa pong tanong tayo. 10-10 na. Atilala. Opo, sige po. Naalala ko lang po yung topic natin ngayon, yung usapan namin ng ate ko. Siyempre po, nung bago akong mananampalataya, ang hirap sa akin ibigay nung 10%, 10%. kasi mami po ako, may 3 anak. Ang dami namin pangangailangan, ang dami namin dapat bayaran. Pero alam kong dapat sumunod ako, pero hindi pa ganun ka-ready yung isip ko tsaka yung puso ko. Ngayon, naikwento ko sa ate ko yung tungkol sa tithes. Sabi niya, ang sabi lang niya sa akin, maikli lang po yung pag-uusap namin pero natuto ako. Sabi niya, kung magkakapera ako, kasi nung ikinuwento nga po, yung medyo struggle sa akin yung pagbibigay ng 10%. Sabi niya, kung magkakapera ako, naisip ko naman, mabilis yung isip ko, magbabayad ka ng utang mo kasi ang dami-dami mo ng utang. Tapos inulit niya, kung magkakapera ako, pero hindi ko sinabi sa kanya, nasa isip ko lang ho. Sabi niya, kung magkakapera ako, inulit niya. Tapos, ayun na naman po yung utak ko. Sabi sa utak ko, magbabayad ka kasi hanggang leeg na yung utang mo, lubog ka na sa utang. Kasi alam ko marami siyang utang, pero yung isinagot niya, pero hindi ko naman po na isabi sa kanya, sa isip ko lang. Pero nung sinabi niya, kasi 2 beses niyang sinabi, kung magkakapera ako, tapos sabi niya, higit pa sa 10% ang ibibigay ko sa Panginoon. Nung narinig ko yon, parang naging eye-opener sa akin. Nagulat ako, sabi ko, yung hirap na na-experience nila, tapos Panginoon talaga yung priority niya. Parang natauhan ako, parang sabi ko, na-touch ako, sabi ko, hindi ko akalain na ganun kalaki yung puso niya para sa Panginoon. Kaya mula noon, talagang humanga ako sa Kanya. Siyempre, siya yung ginamit ng Panginoon para maging ready ako sa pagbibigay ng aking tithe sa Panginoon. Yun lang po. Salamat po, Ate Lala. Sa mga ganyang karanasan ng pagbibigay. Hindi po natin kayang ma-outgive ang Lord. Pag nagbigay tayo sa Kanya, ang Diyos ay tapat. Ang totoo hindi niya kailangan yan, pero ang tinitingnan niya talaga yung atin pong puso na may handang sumunod. Sa bawat pagsunod, ito po yung key ng bawat pagsunod, may sakripisyo. Kasi kung ikaw ay sumusunod ng walang sakripisyo, wala yon. Kasi yung pagsunod na may sakripisyo, ibig sabihin, meron ka talagang i-give up at ibibigay na sakripisyo. Kung si Kristo nga, isinakripisyo ang heaven at bumaba dito at ibinigay ang kanyang sarili ng walang pag-aalinlangan. So, yung sacrifice, obedience,
pagsunod na may sakripisyo. No? Kaya pagdating po sa pagbibigay, ganun din. Meron pong pagsunod ng may pagsasakripisyo na may kagalakan at kusang loob na ibinibigay yung para sa Diyos. Ano? So yun po, tayo po ay 2 minutes. 10, ano na? Meron pang hahabol? Kung wala na, sa kabilang linggo po ay pagpapatuloy po natin yung ating pag-aaral. Kaloobin ng Panginoon, si Pastor Rex po yung magtutuloy ng pagtuturo. Ano ho? Yun po naman ay related naman doon sa Sabat at Lord's Day. Ano ho? Makikita po natin yung magandang katuruan din doon. Ano ho? At mula doon, sa pagkatapos ng ating pag-aaral about sa giving, ang elders po ay magsisikap na tayo po ay gagawa ng ating stand sa pamamagitan ng atin pong iglesia. Ano ho, na ito yung ating tinatayuan. Kaya mahalaga na sa mga susunod na pag-aaral, ganun din, kahit po doon sa ating mga susunod na topic sa Bible class, titingnan po natin na ito yung ating tatayuan sa ating iglesia. Hindi tayo nangongopya, hindi tayo nagre-reform lang, nakikireform, kundi tayo po ay tatayo doon po sa maliwanag na itinuturo ng Bible, na pagka tayo po ay tinanong, ano yung atin pong tayo. Ano ho? Kaya mahalaga na meron tayong mga ganitong pag-aaral kasi sa social media ay meron po tayong nakikitang nagkalat na mga katuruan. Kagabi na lang, meron akong nakitang aral, ano ho, at ipinost nung isang manggagawa. Ano daw ang una? Hindi naman ito mabibigay, ministry o family. Pagka kayo sasagot, ano ho ang inyong sagot doon? Ministry o family? Ano ho? Ang sagot ko, unahin mo muna yung tamang doktrina at yung tamang pagsasabuhay ng doktrina at pagsasapuso ng doktrina. Ibig sabihin, unahin mo muna yung tamang kaugnayan mo kay Kristo. Kapag tama ang kaugnayan mo kay Kristo, magiging tama ang iyong paglilingkod sa iyong pamilya at sa community na iyong ginagalawan. Nagiging, ano ho siya, tawag doon, debate na ministry o family. So, at least tayo po, bago tayo sumagot, ay nakikita natin, ito yung pundasyon ng atin pong pinaniniwalaan. Ano? So tayo po lahat ay tumungo at tayo ay manalangin. Panginoon, magandang umaga po at maraming salamat sa malayang talakayan ng pag-aaral patungkol sa makabibliyang pagbibigay. Ang aming dalangin ay bigyan mo kami ng patuloy na karunungan at katalinuhan at pangunawa sa aspetong ito at likaan mo kami ng puso na masayang nagkakaloob, nagsasakripisyo at sumusunod sa pamantayan ng iyong pong salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Good morning po.